Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng PhilHealth ang ulat na isa inilang miyembro ang naospital at namatay pero hindi binigyan ng benepisyo dahil hindi raw siya nanatili sa ospital ng mahigit 24 oras. Balitang hatid ni Darlene Cai. Sa bisperas ng college graduation ng anak, namatay sa brain hematoma o pagdurugo sa utak si Marvin Sulit. Hindi umano nila kaya ang 4 na milyong pisong gasto sa surgery sa unang tinakbuhang ospital at ang hinihinging 1 milyong pisong deposit sa ikalawa. Heartbreaking ito ayon sa asawang si Lourdes pero wala silang magawa bilang ordinaryong pamilya na sapat lang ang kinikita sa araw-araw. Pero lalong ikinasama ng loob ni Lourdes nang sabihan siyang hindi eligible o hindi makakakuha ng PhilHealth benefits ang kanyang asawa dahil wala pa siyang 24 oras sa ospital. Himutok niya, ano pang silbi ng ilang dekadang kontribusyon ni Marvin kung hindi naman magamit ang mga benepisyo kung kailan pinakakailangan. Tumanggi na sa panayam si Lourdes pero nagpasabing sana magbago ang healthcare system sa Pilipinas. Paglilinaw ng PhilHealth, binago na ang dating patakaran na nagsasabing walang PhilHealth benefit kung wala pang 24 oras sa ospital ang pasyente. Nagkaroon tayo ng tinatawag na outpatient emergency room benefit package. Less than 24 hours ay kino-cover na yan ng PhilHealth. Kung halimbawa, matatransfer ka, na-admit ka, matatransfer ka in less than 24 hours, meron din tayong polisiya on those. Kung katulad nito na namatay, meron din tayong polisiya. Base sa implementing guidelines for the PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package Facility-Based Emergency, covered ng benepisyo ang mga serbisyong binigay sa beneficiary na nasa emergency setting kung na-discharge siya sa loob ng 24 oras na pagkakapasok sa emergency department o kaya kung pumanaw siya sa emergency department bago pa ma-admit sa ospital. Especially, particularly for this case, meron po tayong pakete or benepisyo na pwedeng i-apply. Kung may benepisyong dapat natanggap ang yumahong PhilHealth member, ang tanong ano ang nangyari. Yan ang inaalam ngayon ng pamunuan ng PhilHealth. Kaya hinihingi nila yung kumpletong mga dokumento at mga impormasyon mula sa pamilya at pamunuan ng ospital para makumpleto ang kanilang investigasyon. Habang wala yan ay di pa masabi ng PhilHealth kung sino ang nagkulang. Siguro nagkaroon lang po ng misinterpretation. Hindi ko po alam kung ito ay sa ospital or sa amin din mismo dahil baka kailangan nating i-check. Hinihintay pa namin ang sagot ng 2 ospital na nabanggit ni Lourdes. Darlene Cai, nagbabalita para sa GMA News. Sa halip na tubig, apoy ang lumabas sa posong yan sa isang palayan sa Dueñas, Iloilo. Ayon sa caretaker ng lupa, gagamitin sana ng mga magsasaka ang poso para sa kanilang mga pananim. Kinordonan ng Bureau of Fire Protection ang lugar at pinaiiwas doon ang mga tao. Ayon sa pagsusuri ng Environmental Management Bureau ng DENR Region 6, may na-detect na 10% volume ng methane sa poso. Ang methane po ay isang highly flammable gas kaya binalaan ang mga residente na iwasang manigarilyo at huwag magsindi ng apoy. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang poso. Pag-uusapan daw ng House Prosecution Panel kung magmomosyon sila sa Senate Impeachment Court para ibaba ang kinakailangang bilang ng boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, 22 na lang ang base number ng Senado dahil nagtatago si Senador Bato de la Rosa at nakakulong naman si Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa saligang batas, 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ng opisyal sa isang impeachment trial. Sabi ni Luistro, kung 22 lang ang mga senador, 15 lang ang dapat na kailangang boto. Kahapon, isinumite na ng House Prosecution Panel at Defense Team ng BISE ang kani-kanilang pre-trial brief. Sa Huwebes, June 18, maghaharap sila para sa pre-trial conference kung saan pag-uusapan ang mga gagamiting ebidensya, argumento at ihaharap na testigo sa paglilitis. Sa paghimay ng GMA News Research sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Mans Carpio, lumalabas na tumaas ng mahigit 11% ang net worth o yaman ni Duterte at Carpio nitong 2025 kumpara noong 2024. Balitang hatid ni Oscar Oida.
Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio para sa taong 2025, mahigit 98 million pesos ang idineklara nilang net worth. Mas mataas ng mahigit 11% sa idineklara nilang net worth noong taong 2024. Pagdating sa total assets, nasa mahigit 122 million pesos ang idineklara ng mag-asawa. Tumaas ng halos 25%. 81 million pesos sa kanilang assets ay real properties, habang 41 million pesos naman ang personal properties. Dalawang bagong property ang nadagdag sa mag-asawa noong 2025. Isang condominium na may parking slot sa San Juan City at isang commercial building sa Davao City. Tumaas naman ang halaga ng motor vehicles ni Duterte at Carpio. Walang itinalang cash on hand at cash in bank sa SALN ng bise, pero may 16 million pesos siyang idineklara sa ilalim ng others item. Sa isang interview noong Abril, sinabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa na sa SALN mula 2019 hanggang 2024, hindi nilagay ni Duterte ang cash nito bilang cash on hand dahil lumped o isinama na umano sa ilalim ng others. Pagdating naman sa liabilities, pareho nang nagdeklara sina Duterte at Carpio. Di gaya noong 2024 kung saan si Carpio lang ang may creditors. 24 million pesos ang idineklarang liabilities ng mag-asawa nitong 2025. Mas mataas kumpara sa liabilities nila noong 2024. 10 business entities naman ang idineklara ng mag-asawa. 8 ang idineklara ni Carpio habang 2 ang kay Duterte. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA News. Hindi pinapapasok sa isang events place sa Mandaluyong ang ilang personalidad na dadalo dapat sa sinasabing pagdinig ng Cayetano Block ngayong araw. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Tommy, patuloy tayo nag-aabang dito sa isang events place sa EDSA Mandaluyong kung saan magaganap daw ang sinasabing Leading Committee hearing ng Cayetano Block. Pero kahapon pala, sinabi ni DRC Chair Erwin Tulfo ng gagasan ng block na hindi autorisado ang sinabi ni Martin Store na pagdinig. May sila Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta nagsabi ang kanilang kampo na walang abuse sa kanila usil sa isang blue ribbon committee hearing. Wala tayong nakita ng Senador dito, maliban na kay Senador Aimee Marcos na matinibing sa sinasabing pagdinig sina Travis Kingston at Attorney Ferdinand Topacio. Kanina, sinabi ni Senador Aimee Marcos na naghahanap sila ng mapayapang paraan para matuloy ang flood control hearing. Dahil naman sa init, nagkaintan din ang ilang taga-liga at mga vloggers. At kanina ay pinapasok na na ilang mga media papasok sa loob. Pero sa ngayon ay hindi pa lahat sa papasok dito. Kaya pinakasariwang balita mula rito sa Mandaluyong, Elisefan. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagliwanag sa ganda ang isang simbahan sa Angeles, Pampanga para ipagdiwang ang isang milestone. Nagmistulang giant canvas ang harap ng Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. Diyan kasi nakaproject ang iba't ibang tagpo sa makulay na kasaysayan ng simbahan. Bahagi yan ng pagdiriwang kasunod ng proklamasyon nito bilang isang Minor Basilica noong June 10. Kasabay ng live projection, nagkaroon din ng pagtatanghal ang isang dance troupe. Nominated ang ilang bida ng The Master Cutter at Kamao sa Seoul International Drama Awards 2026. Gunning for Outstanding Asian Star Philippines si Atoy actor Dingdong Dantes. Gayon din ang leading lady niya sa The Master Cutter na si Max Collins. Back in 2020, nagwagi na si Dingdong ng Asian Star Prize sa SDA dahil sa kanyang pagganap sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Mula naman sa cast ng Kamao, nominado rin sa Outstanding Asian Star in the Philippines sina Anton Benzon, Roy Benzon, Katrina Halili at Ami Austria. Fan voting ang SDA sa pamamagitan ng Idol Champ application hanggang July 14. Sa October 8 ang awarding sa Seoul, South Korea.
Kinuyog ang isang lalaki na mga kapwa menor de edad sa barangay San Vicente sa Angono, Rizal. Sa kuha po ng CCTV, makikita ang pagdating ng mga lalaking yan sakay ng isang tricycle noong Sabado ng gabi. Pumunta sila sa isang kainan. Tinabihan ang 17 anyos na biktima at saka sinuntok. Doon na binugbog ng 5 binatilyo ang biktima. Agad inawat ng may-ari ng tindahan ang mga kabataan at hinuli ang isa sa mga umatake sa biktima. Ayon sa kapitan ng barangay, may dati na umanong atraso ang biktima sa mga sumugod na binatilyo. Sinuntok daw kasi ng biktima ang kanilang kaibigan noong nakaraang buwan. Na-turn over na ang nahuling menor de edad sa MSWD o nakatakdang magharap sa barangay ngayong araw ang 2 kampo kasama ang kanilang mga magulang. Kahapon, sinampahan na ng reklamo ng biktima ang 3 pang menor de edad na taga-barangay Kalayaan. Wala pa silang pahayag. Pauwi na sa Pangasinan ng isang group of friends mula sa Baguio City. Pero imbis na strawberry, banana split yata ang pasalubong. Si Youth Cooper Romar Infante ang uri ng kaibigan na hindi lang masasandalan. Kung kailangan niyo pong magpa-reserve ng upuan sa bus, siya ang the best na lapitan. Ang paraan niya para ma-secure ang seat di mag-split. Yun nga lang, nang magpreno si Manong driver ay muntik na yatang magkapalit ng mukha si Romar at ang upuan. Pero bago raw kayo magtaas ng kilay, POV lang yan at wala namang pasaherong naghihintay na makaupo. Huwag nyo rin daw pong gayahin si Romar dahil ang stunt ay para lang sa gaya niyang main character. Parang nahirapan na po para sa kanya. Diba? Ingat ha.